Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Ayan at noon pong bagong panalo si Trump, si President Trump, nung bago-bago no, palang manalo, nung nagpa-press conference siya sa Amerika, ayan po ay itinawag niya, nagpa-press conference siya sa Amerika na kung saan ay nandoon naman po nagtatrabaho yung sinasabi ko pong mga natutulungan ko mga OFW sa kahit na saang bansa, okay? At yan po ay nandoon din po na nagpa-press conference itong si Donald Trump nung bagong panalo at nabanggit po niya sa kanyang press conference na once na umupo na siya ngayong January bilang presidente ng Amerika, I will invite former President Duterte to attend the inauguration. So, iimbitahan daw po niya sa inauguration si President Duterte at saka si Inday Sara. Kaya naman po, yung po sinasabi ko pong mga natutulungan ko mga OFW sa kung saan-saang bansa, itinawag po yan sa akin. Kaya ko po na i-content yung sa, nandiyan naman po yan. No, basta bagong panalo pa lang si Trump doon. At yan po ay na-content ko na si President Duterte at saka si Inday Sara ay invited ni Trump sa kanyang inaugurasyon. Okay? Dahil yun naman po ang itinawag sa akin. Alam nyo naman po yan. Nandiyan po yan sa video ko. President Duterte at Inday Sara invited ni President Trump sa kanyang inaugurasyon. Nandiyan po yan. At ako po yung unang-unang nag-broadcast niyan. Ngayon, doon po ay tinadtad ako ng bus. Tinadtad ako ng mga buzzers na ano raw yung resibo ko. Magpakita daw ako ng resibo. Okay? So ano ipapakita kong resibo sa inyo ay itinawag na lang sa akin yan. Pero sige, inignore ko lang yung mga pangbabasta nyo sa akin at sino raw ba si President Duterte na i-invite pa ni Trump. Yan. O ngayon po, konfirmado yung kabi-kabila na po ang nag-content yan hanggang si Jason Sa ay kinontent na rin po yan sa mga ibang mga vlogger po yan. Lumabas na po. Pero ako po yan ang nag-content dati nung una pa lang. Konfirmado po na imbitado si President Duterte at saka si Inday Sara, buong pamilya. Buong pamilya na, hindi lang si President Duterte at saka si Sara Duterte ang invited, kundi buong pamilya na. So yun po. So yun po yung mga tinadtad ako dati na mga fake news daw ako, yung gano'n. So sabi ko naman, tinatawanan ko na nga lang yung laging nagsasabi, hindi naman po nawawala yung nagsasabi ng fake news eh. Kasi nga po, alam ko sa sarili ko yung binabalita ko rito. So dahil nga po itong mga bobo na ito at mga tanga, wala namang alam yan kundi sabihin fake news. Ayun na naman po talaga ang alam nila. Hanggang doon lang kasi ang utak nila. So yun po. Ipinapaalam ko lang po sa inyo na siguro naman ay napanood nyo na po sa mga ibang vlogger yan at kalat na po yan. Hindi lamang po ay anong kalat na kalat. Hindi po yan ang talagang topic natin. Pero bago po tayo pumunta sa main topic natin, ay gusto ko lamang pong ibalita sa inyo, hindi po ako masaya na magbabalita nito na ito raw pong si Bangag, ito raw pong si Bangag mismo ay nagtangkang magpakamatay. Ayan. So ngayon po ay bagamat ako hindi ko naman nakita kung anong klaseng pagtatangka niya sa pagpapakamatay niya, ay yun po ang nakarating sa ating balita, kaya sinabi ko lang po, pero ito ay walang konfirmasyon po ito dahil hindi ko nakita na sarili kong mata. So maaaring sabihin nyo naman fake news yan. Okay lang po. At later on ay kung inyong balikan yung sinasabi kong invited si President Duterte Trump, nandyan po na unang-una po yan.
So, doon nyo ako tinadtad dati ng fake news. So, ngayon kung ito ipo-fake news nyo na naman, bahala na kayo sa buhay nyo. Dahil ito po ay balita na ito dahil sabi nga po, tarantang-taranta na po talaga sila, lalo na po ito si Butod, at nataranta po sila dahil talagang muntik-muntikan na raw at talaga nagtangka talaga na magpakamatay na. Itong si Bangag. Hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari. Maraming nagsasabi na baka raw nasobrahan ng singhot. Pero ito po yung credible na ating natanggap na balita. Masyado na raw po pala siyang masyado na raw siyang pressure. Una, doon sa kabi-kabila na mga pinaggagawa nitong pinsan niya, itong si Romualdez. Imaginein mo, noong ni-review yung kanyang pipirmahan ng mga budget ngayong 2025 budget, napakarami raw palang mga anomalya na in-insert doon sa mga budget na yan. So kaya po pansamantalang biniton niya yan at yan ay antayin natin sa Lunes, yan ay pipirmahan niya. Tingnan natin. Kasi pansamantalang binito niya. Yun po, sobra na raw napakarami ng pressure daw sa kanya. At isa pa mga kaibigan, ibabalita ko lang po sa inyo na maging itong Philippine Deposit Insurance Company, itong PDIC, ay ninakawan daw po ng gobyernong ito ng 200 plus billion pesos. O ngayon, ano ang epekto nito sa mga depositors? Ang epekto po niyan, pagka yan po ay may deposito kayo sa mga bangko at nagkataon na nagsara yung bangko mo yan, wala na po kayo mahahabol. Kasi wala na pong pira ang PDIC, Philippine Deposit Insurance Company. Yan po yung nagbabayad in case na sara yung bangko na yan. Yan po yan. Pero ngayon, ninakaw din po. See? Maliban pa po dyan sa masyadong pressure na siguro itong si Bangag, ay yan po, nakarating na po sa kanyang balita na invited na nga po si President Duterte at buong pamilya Duterte sa inaugurasyon ni President Trump. So parang, ewan ko, siguro nagkasama-sama na. At isa pa rin po dyan yung mga pinaggagawa nitong asawa nito, na puro na lang pag-i-smuggling at kung ano-ano pang makabalbalan, ay palagay ko ay bagay, kasalanan mo naman yan, Bangag. Unang-una, kung hindi ka nagbabangag-bangag, hindi mangyayari ito. Pinabayaan mo, kinonsinti mo, yung asawa mo at yung pinsan mong St. Peter na yan. Kaya yan ang nangyayari ngayon. Anyway, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po muna siyempre batiin lahat itong mga subscribers ko. Una, ang pagpapasalamat ko po sa inyo dahil overwhelming po yung inyong pagbati sa akin ng happy birthday. At alam niyo po ba mga kaibigan, mga subscribers ko, sa tuwing sumasapit na lang ang birthday ko, oo, aminado po ako, nakakaramdam ako ng lungkot. Dahil una, taon-taon na lang pong ganito nangyayari. Pasko, birthday ko, bagong taon. Ganito na lang po ng ganito ang nangyayari sa buhay ko na talagang malungkot ang buhay. Dahil sabi ko nga po ay sabihin na natin na kung mayroon man po ako mga kasamahan dito, ay ito po yung mga tauhan ko lang. So, ibig sabihin, sa maikling salita, nag-iisa lang po ako sa buhay. Kaya Pasko, birthday ko, yan po. Sinasabi ko naman po yan na dahon-dahon at talbos lang po ang handa ko talaga. Mamatay man ako. Sabi ko, dahil unang-una, doon lang naman talaga ako. So, yun. At kaya po talbos-talbos ang aking hinahanda ay dahil sinabi ko naman po yan, di ba? Paulit-ulit nyo na pong naririnig yan na wala po akong pira, wala pang nobya. Di ba ba? Paulit-ulit po kung sinasabi yan at yan naman po talaga ang totoo. Kung mayroon pang po ako na ipapamigay sa inyo, hindi naman po kasi aking pira yan. Lahat po yan
ay sa ating Panginoon ang galing. Yan po ay nandito lang sa akin. Ipinahiram lang po yan. At kung inyo po matatandaan yung sinasabi ko, Lord, stop mo na ang pagbibigay ng blessing sa akin kasi hindi ko na po kailangan, hindi ko na rin po kayang ubusin to sa buong buhay ko, itong mga pinagkatiwala mo sa akin. So, bakit nga ba tuloy-tuloy pa ang pagbibigay sa akin ng blessings? Isa lang po ang mensahe. Ang mensahe po niyan, itutuloy ko lang, huwag mo akong diktahan, sabi ng ating Panginoon, dahil ikaw ngayon ang inaatasan kong mamigay dito sa mga kababayan mo, lalo na yung may paniniwala at may tiwala sa akin. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya naman, siya nga po pala, yung ating pong sinabi rito na si Susan, ano yun? Susan Kakamkinto. Yan po yung no isang araw po yan, pero kagabi brinadcast ko po yan na mukhang malasado yata ito dahil hindi siya nagki-claim ng kanyang load na 500 pesos. So, kanina po, kahapon po ay nag-message na po siya sa Tariq Hassan Mirza at yun nga po, at na-claim na po niya yung kanyang 500 na load. Ganon din po do sa dalawa na nabigyan natin ng tigwa 100,000 ay na-claim na rin po. At ngayon po ay dahil nga po itong sabi ko nga po papag-obserba po ako hindi man ako pero pinagbilinan ko yung tagabasa diyan sa dito po sa ating messenger ng Tariq Hassan Mirza. Ito po lahat ay pinagbilinan ko po yan na kung sino man ang may ginagawa dito sa ating channel natin ay itawag mo agad sa akin. At yan po si Susan Kakamkinto ay nag-share po yan. Marami po siyang sinare na mga videos ko sa kanyang Facebook account. Ngayon po ay sige, at dadagdagan po natin yan. Medyo tinatamad lang po ako magparapol natin doon sa timba at dadagdagan lang po natin ito si Liti Pablo or Liti Pablo. Ikaw ay binibigyan ko ng load na halagang 500 pesos. Ayan. Ganun naman po. Sabi ko nga po, basta mababaw ang kaligayahan ko, kumbaga. So, Liti Pablo, kung nanonood ka, ay dapat lang talaga na manood kayo kasi araw-araw po may i-anunsyo ako rito. Kundi man na pandyan, marami po ito, may mga 5,000, may 10,000 po tayong bibigay dito, may 50,000. Yan po yan. At titingnan ko kung sino yung mga masisipag magpa-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Titingnan natin. So, yun. Kagaya nung kay Susan Kinto na yan, ay na-claim na po niya kahapon din at kausap po niya yung aking sekretary. At yan, sila po yan. At pwede naman po yan sila ang inyong tawagan. Susan Kakamkinto. Ayan. Ngayon naman si Liti Pablo. Ayan. So, binibigyan din kita ng 500 pesos na load. Ayan. So, tapos na po tayo yan. At ngayon po ay wala po akong maikukan sa timba kasi nga tinatamad ako dahil nga brinagkas ko lang po itong si Bangag at nagtangkang magpakamatay dahil dito sa pressure na inaabot niya. Kawawa naman. Sa totoo lang naawa po ako sa kanya. At dahil sa kagagawan nitong mga nakapaligid sa kanya, maging asawa niya, pinsan niya mismo, ay yan ang magpapatay sa kanya. Anyway, yan po at ano ba yung itatopic natin? Mayroon po palang nag-comment dito saan ba yung
Teka ha. Saan kayo yun? Sandali lang ha. Ano ba yun? Anyway. Yun na nga lang. So, may mga comment po na marami po mga comment yung hindi pa rin naniniwala doon sa 176 years old ko na ngayon. Ay, wala naman po problema. Yun ang paniniwala nyo diyon. Ano ba? Bakit ba kailangan pa ninyong mag-comment yan? Ha? Anong mapapala ninyo kung magko-comment kayo ng sasabihin nyo na hindi ako naniniwala sa sinasabi mo? Di ba? Nag-aaksaya lang kayo ng oras. Ilaan mo na lang yung oras mo diyan sa pamilya mo or ilaan mo na lang yung oras mo para maghanap ka ng panghandaan nyo sa bagong taon. Kaysa mag-comment kayo dito ng kung naniniwala kayo o hindi doon sa edad ko. Di ba? Paano po yan eh. Yun po yung sinasabi ko na itong mga taong ito, hanggang diyan ka na lang. Dahil unang-una, napakarami mong kailangang gawin sa pamilya mo. Pero sa halip na yung pamilya mo asakasuhin mo, sa halip yung panghanda mo sa bagong taon dyan sa pamilya mo, yun ang atupag mo yung magkukomento rito sa edad ko. So, mga nonsense na mga kwan. Anyway, at yun pong kwan, lalo na po ngayon pagpasok ng bagong taon ay sunod-sunod na po yung ating mga papremyo. At doon naman ay kwan, ang sa akin naman po dito ay kung kwan eh, ay paano ko nga ba ipaliwanag? Ano ba? Basta po yung yung tungkol sa imbitasyon ni President Duterte ni Trump sa kanila ay nagkalat na po. Ganon din po itong tangkang pagpapakamatay ni itong si Bangag ay nagkalat na rin po yan. Kaya naman siguro ay hindi nyo masasabing fake news ako. At doon sa sinasabi ko kahapon na si Paduano nilaso ng kanyang asawa mayroon pa rin talaga na fake news. So, alam niyo sa totoo lang, sa halip na magsabi kayong fake news, puntahan niyo si Paduano. Total, hindi naman namatay. Wala naman ko sinabing namatay Nilason lang. Nilason ng kanyang asawa. Puntahan niyo bago kayo magsalita ng fake news. Kasi yung copy-fake news ninyo, sa January, tutusukin ko lahat yung mga lalamunan ninyo at mga bayag ninyo para lumubo na yung mga bayag ninyo, sumabog yan sa mukha ninyo. Yan. Makita nyo yan. At sa January, marami akong tutusukin. Kasi yung mga dating natusok ko na yung mga yan Yung iba, tingnan nyo, sa itong pagpasok ng bagong taon, marami nakapila na papunta simenteryo. Kasama na yung mga bobo na nagko-comment, kasama ka na. Isasama ko na yung mga bobo na nagko-comment. Para sa ganun ay babiyahe na rin kayo sa simenteryo. Sinabi ko na yung mga dating nagko-comment sa akin, dati na mga bashers ko, hindi ba't nailibing na? Ngayon ay kayo na susunod. Naniwala kayo sa akin. At antayin ko lang itong bagong taon dahil kasi kayo ngayon dapat na malipol na sa mundo.
Dahil unang-una, hindi kayo napapakinabangan ng gobyerno bagkus kayo pa mismo ang nakakapiste sa kapwa Pilipino ninyo. Ay mga ganyan tanga at bobo, kayo yung lalo isa rin kayo contributor din ng pagpapahirap sa ating mga Pilipino dahil sa kabubuhan at katangahan ninyo. Okay? So, sana yan ang tumanim sa tumagtak sa utak ninyo na yung kabubuhan ninyo ay kasama kayo sa pagpatay dito sa mga kababayan ko. O yan. Tingnan nyo yung mga kwan. At basta po sa kwan, sa pagmalapit na po ang, ang eleksyon, ulit-ulitin ko po sa inyo yung mga hindi na dapat ninyong iboto. At ngayon po, kung ulit-ulitin ko ngayon, baka makalimutan pa po ninyo. At yan po yung aking itatapit. Pagka nandyan na po yung eleksyon, malapit na, ay saka natin aaraw-arawin yan na itapit. At basta po dito sa ating sa akin naman mga subscribers, ulitin ko lang po. Lagi po nating panatilihin na sa ating puso at isipan ang ating Panginoon. Wala pong magbibigay ng kaginhawahan sa ating buhay. Siya lang po. Yan po ang pakatandaan ninyo. At wala na pong iba. Hindi si Mike Abe, hindi yung mga vlogger na mga bangag vlogger na, hindi yung mga trolls ni Butod, hindi po yan ang magbibigay sa inyo. Katunayan, nag-aaway-aaway na po sila. Di ba? Yan ang isa sa dahilan. Mabuti na lang talagang pinanatili ko sa yung stand ko na hindi tumatanggap ng mga pakulay-kulay na yan. Kasi tingnan nyo, mga nangyayari ngayon. So, sino ba itong sinabihan ko na huwag na magpakulay? Nagpakulay siya dati pero sabi ko, i-cancel mo yan. Hindi ko kailangan yan. Bagamat salamat, pero na nga lang. Bagamat salamat na rin, pero hindi po ako. Kasi po ulit-ulit ko pong sinasabi rito na hindi ko na po kailangan ng pera at hindi ko na kayang ubusin sa buong buhay ko ang kung anong meron ako. Katunayan, ito nga't namimigay tayo. At yun po ang stand ko. So, na lang po kino-compute ko. Kasi 24 years na lang po ako mananatili din sa mundong ito. 24 na lang. Dahil nga kasi, ngayon 176 ko, eksaktong 200 years old ko, mamamatay na po ako. So, nagsimula na po yung counting. At yun nga, 24 years ko na lang po mabubuhay dito. Kaya itong 20 years na natitira, gawin ko sa inyo na ibahagi kung ano yung binigay sa akin ng ating Panginoon, kung ano yung pinagkatiwala niya sa akin. Anyway, marami na akong daldal dito. Kasi, lagi sinasabi niya sa comment, wala daw kakwenta-kwenta yung vlog ko. Hindi ba? Sinasabi ko naman po yan, di ba, sa inyo? Walang kakwenta-kwenta talaga itong vlog ko. Bakit kailangan mo pang sabihin? Di bobo at tanga ka. Di ba? Ulit-ulit ko po sinasabi yan. Walang kakwenta-kwenta itong mga topic ko. Bakit kailangan mo pang ulitin? Di talagang napakalaki yung pagkaing-ing sa saltik sa utak mo. Diba? Anyway, ito naman yung mga taong ito yung mga taong wala nang pag-asa sa buhay ito. Ito yung mga nakakaawang patayin, nakakabuisit buhayin. Dahil walang pakinabang ang gobyerno rito, dahil nga kabubuhan. Anyway, at muli po ang aking pasasalamat doon po sa mga nagpatuloy na nagsusubscribe dito sa ating channel. Bagamat walang kakwenta-kwenta itong channel ito, ay patuloy pa rin po kayo nagsusubscribe. Maraming salamat po. At doon po sa mga bumati sa akin, maraming salamat po dahil kayo ang nakapagpasaya sa akin. Sa totoo lang po, gusto ko nang umiyak
Ah, basta tuwing darating ang Pasko, birthday ko, bagong taon, talagang hindi maiwasan tumulo yung luha ko. Kasi nga haharap ako sa aking haharap ako sa kainan. Tapos yung nakahayin doon, talbos ng kamote, okrang nilaga, at kung ano-anong mga talbos. Di ba? Tapos wala pa. Wala pa ako mapaghingahan ng sama ng loob na nobya. Hindi ano mangyayari sa akin. Talagang tutulo na yung luha ko. Pero, ito nga kaya itong birthday ko. Kaya pala kahit naantok pa ako, bigla ako napabangon kasi sunod-sunod yung mga notification. Abay, nung mabasa ko, walang hiya. Talagang na mga sobrang dami yung mga nag-comment ng happy birthday. Ayan, maraming salamat po. At dahil po dyan, ay pinasaya ninyo ako. At hindi ko nga alam, baka dahil dyan sa kasiyahan ko na yan, baka pagka ginanahan ako, bubunot na ako sa timba. Pero hindi po talagang tawag dito, tinatamad po talaga ako. At medyo antok pa nga. Anyway, muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit at may mga problema sa buhay. Sana Ama, ay pagalingin niyo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung madalas yung naririnig sa akin? Kapag matapos ko magdaldal, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.